So, November 24, may nagpuntang technician dito para tignan tong treadmill. So, may dala siyang ganyan, control board. So, walang problema yung control board. Yung paman, alam ko na walang problema yung control board dahil ayaw mag-boot nitong screen. So, tinignan niya, agree ako sa 500 na service fee. So, tinignan niya, binaklas niya. Then, hindi ko na ito makuha sa reset noon. So, humayag akong tanggalin niya. Pinikap niya, pinull out niya itong ibabaw na ito kasama yung screen. So, madaling salita nag-agree ako sa repair. 8,000 yung repair nila. So, nag-down ako ng 4,000. Inabot na hanggang 2 days ago. 2 days ago is December. December 18 at 15. So, hindi na sila nagre-reply. Ayaw nila sumagot sa mga message. Kung magpa-follow up ka, sasagot sila one time lang. Update kita hapon, update kita kinabukasan. So, nag-decide ako na hindi na to kayang gawin. Kasi as a technician, siguro mag-spend ka ng 2 araw o let's say 3 days at walang nangyari, hindi mo na magagawa. Iwanan mo na mag-attend ka na ng ibang trabaho. So, sabi ko i-pull out ko na lang hanggang hindi na siya sumasagot. Sabi ko na hanggang sa nag-inquire ako sa iba na sabi nila, sir, scam yan. Then nagbigay siya ng address, pinuntahan ko sa Marikina. Nakarating pa ako ng Marikina. Punta ako, natuntong ko yung bahay na binigay niyang address. Wala na sila doon. Luckily, nakausap kami ari ng bahay na lumipat na daw. Tinuro niya sa akin yung nilipatan. Alam niya dahil may utang yung tao sa kanya. So, pinuntahan ko, kinonfirm ko muna. Then nagpunta ako ng barangay nung alam kong doon siya nakatira. Kumatok ako, umaga, walang sumasagot. Although may nakita akong tao bago ko pumasok na nasa second floor. So, hindi binubuksan. Dumiretso akong barangay. Nag-blatter ako. Sinamahan ako ng barangay. Kumakatok kami, walang sumasagot. Hanggang sa sinurveillance ko, nag-abang-abang ako, walang lumalabas. Punta ulit akong barangay. Nag-iwan ako ng note doon sa pintuan ng tao na isoli na lang yung item ko at yung dinown ko na pera ay huwag na namin pag-usapan. Gusto ko lang mabalik tong control board na to. So, nabalik to. Nanood ako ng maraming video, YouTube, sinearch ko, pati manual nito, nakita ko, sinaga ko, reset hanggang siguro nakulitan na, ayan, nag-reset, nag-update. So ngayon, okay na. So, madaling salita, sayang ang oras ko, sayang yung pera ko. Mabuti na lang may mga tao na honest na natulungan ako sa paghanap ng tao na yun para mabalik to. Kasi hindi na sila sumasagot kung gusto nyo malaman yung site nila, meron silang page na treadmill blah blah blah. I-PM nyo ko bago kayo magpagawa. Actually, electronics ako, so hindi ko na kasi linya to. So binabawasan ko yung load ko ng trabaho, kaya pinagkatiwala ako sa kanila. So sayang yung pera ko. Ayan, okay na.
cancel ko na to. Continue without signing in. Yan. So naglo-loading. Medyo luma na kasi ito, kaya medyo mag-wait tayo sa paglo-load kasi medyo mabagal. So na-test ko na to kanina. So pinakikita ko lang para magsilbing aral sa mga, alam nyo, mga may treadmill na ganito, hindi naman basta-basta ito, mamahalin to eh. So yung mga may kaya dyan na may treadmill, magpapagawa ng basta-basta, pumili kayo ng mga taong may tamang address, resibo. Ako kasi technician, sa technician mabilis ako magtiwala sa tao eh, kasi trust na yun eh. Saka alam niyo, mahirap na trabaho. Totoo naman yung taong nakausap ko na gumagawa, kaya lang siguro masyado siyang madaming ginagawa. Ngayon natakot siya na hihingin ko pa yung down payment ko. Pinag-usapan na namin. Ang problema sa kanila, hindi sila sumasagot sa mga messages. Kung nakikipag-communicate sila ng maayos, hindi na kami aabot sa barangay eh. Hindi na ako makapag-blatter. So yun na yun. So eto na, commander na. So kilalas ko na ito sa treadmill para ma-set up ko ng maayos dito sa shop ko. So pag in-start ko yung manual, loading, mag-ingat lang kayo kasi malakas tong motor. So warm up, ayan, umikot na. Warm up yan, 30 minutes. So hindi ka mahalang po kasi itong board na ganito. Wala kayong makikita sa kung saan, marami kayong makikita sa Shopee, lahat-lahat. Ano to, chinik ko sa AliExpress. Itong board na to nasa pakamahal, 20k yata. So may mga replacement naman, range 8,000 pero hindi ganitong model. So natuwa ako at nagawa ko to kahit paano. So ang problema, may backup ako. Umorder ako sa online ng board at saka normal screen. It cost me 6,000. So pagka naayos ko to, siguro tatabi ko yung, or ibebenta ko na lang. Digital screen din yun, may mga program din. Board at saka yung screen ay ilalagay ko na lang sa marketplace para makabawi ng pera ko. So okay na yan, maandar na. So i-post ko na lang to. Mag-ingat na lang po, hindi ko na babanggatin yung tao kasi siguro may mga, baka may na nautangan siya ng ganito na yung hindi niya nabuo eh binabaliwala na. So ganun pa man po, salamat na lang. Ayan, nabuo ko na yung treadmill. Sinimulan ko to simula kagahapon, 6 PM hanggang 10. Nagto-troubleshoot ako. So reset. Marami kong YouTube na panood. Hanggang sa maka-encounter ako ng isang YouTube channel na walang nanonood. Sabi niya, tanggalin daw lahat at kabit. Kasi pag ito lang, alam, sa experience ko, pag ito lang harap na ito ang tinanggal nyo, hindi nakakabit, hindi siya mag-update, hindi siya magre-reset. Kailangan naka-connection lahat. Kasi siguro dinidetect niya ito. Although wala yung sensor nito, wala yung sa tilt. So mahaba na ito masyadong video. Yun lang naman yung gusto kong gawin. Nordic to, Nordic S50. Pagka meron kayo nito at may problema, PM nyo lang ako, baka sakali matulungan ko kayo. Yan lang, ayan na, start na yan. Start na yung motor, yan. So nag-start na yung tawag dito, yung lap. So makapag-treadmill na ulit ako. Yan. Salamat. Okay na yan.